Hello everyone and good morning. Today is November 1, 2024. So this is Brother Steve. At ang topic natin this morning is all about Romans chapter 12 verse 9 to verse 13. So let me read po itong ating passage and then i-discuss na rin po natin siya. Okay? So sa verse 9 it says, "Let love be sincere. Hate what is evil and hold to whatever is good." So dito sa verse na ito makikita natin ang bilin po ni Apostle Paul or si Pablo sa Tagalog ay dapat ang love ay sincero o tapat, no? Okay? Malinaw naman 'yon. Hate. Ano ba yung hate sa Tagalog? Kainisan natin siguro ang masama. Hate what is evil and hold whatever is good. So kung maganda siya, mabuti, yun ang panghawakan natin. Regarding brotherly love, pag-ibig po sa kapatiran, no? Have love for one another. So kung kapatiran siya, mahalin mo siya. Mahalin mo ang mga kapatid mo kay Kristo Jesus. Okay? Regarding respect, judge others as more worthy. So kung regarding respect, medyo balikan siguro po natin ito sa susunod ng mga araw. Medyo malalim to. Regarding respect, judge others as more worthy. So sa respeto, husgahan natin ang ating kapwa na siya ay mas karapat-dapat. Okay? Regarding your duties, do not be lazy. O biro mo sabi ni Pablo, ni Apostle Paul, sa iyong duties, do not be lazy. So kung may duty ka, dapat hindi ka tamad. Okay? Do not be lazy. Be fervent in the Spirit and serve God. Alino yun. Paglingkuran natin si God. God the Father and God the Son. Have hope. Magkaroon palagi ng pag-asa. And be cheerful. Maging masayahin. Okay. Be patient in trials. Ito napaka-importante, no? Sa buhay natin, marami pong trials. So, dapat tayo ay maging patient. Magkaroon tayo ng pasyensya, magtiyaga tayo sa mga trials or mga kahirapan at mga pagsubok. And pray constantly. Verse 13 po nga po pala yan. Pray constantly. So dapat po tayo lagi tayo nagdarasal. Pray constantly. Sa ibang verses naalala ko, pray for everything. May verse na nakasulat na ganyan. So dapat din pagdasal natin lahat ng bagay. And pray constantly. Lagi tayo nagdarasal. Grabe, no? Mga bago tayo matapos do sa ating verse na binabasa. Share with other Christians in need. So, kung meron tayong kapatiran, dapat mag-share tayo sa kanila. Malinaw po yan, Share with other Christians in need. So, kung may mga ibang Kristiyano na nangangailangan, mag-share po tayo. That is clear. Malinaw po, no? With those passing by, be ready to receive them. So kung mayroong mga share with other Christians in need, with those passing by, be ready to receive them. So kung mayroong kapatiran na dumaan sa iyo, kung nasaan ka man, trabaho, bahay, komunidad, nasa kalsada, kung may dumaan na kapatiran, handa kang tumanggap sa kanila. So, tanggapin mo sila dahil sila ay kapatiran natin kay Kristo Jesus. So, malinaw po yan. So, sa verses 9 to 13, yan po yung ating verse reading for this morning. So, malinaw po ito. Ito po ang bilin ni Apostle Paul, si Pablo, in Tagalog, no? So, mga kapatid, kay Kristo Jesus, ito po yung dapat nating ginagawa, no? Obedience. So this is one of the teachings of Apostle Paul. Halikan niyo lang po yung ating video at basahin niyo lang po itong verses 9 to 13. So mga kapatid, makakapansin po natin marami pong teachings right now on YouTube at nagtuturo sila
Okay? Pero hindi po natin masyadong mapapansin. All about obedience, no? Na very important po siya. Okay? Kasi meron po tayong verse sa Bible, yung sinasabi po na ah, hindi ko po memorize, no, pero yung sabi po ng ating banal na salita, the word of God is yung Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not cast out demons in your name? Uh, pero ang sabi ni Lord Jesus, paraphrasing, uh, ang important daw is those who do the will of the Father, no? Okay? And then sabi din ng mga nagtatanong kay Jesus, basta parang more or less ganun, ano? Sorry po mga kapatid, ha? Di ba, balikan po natin yan. Favorite verse ko po yan sa Bible, eh. Ang sabi po ni Jesus, only those who obey my Father's will enter the kingdom of God. So, okay, Jesus Christ, hindi po importante. Importante, of course, syempre. Sorry, importante po tayo na tayo ay nag-evangelize, nag-heal, prophesy, kung meron po tayong mga giftings. Pero the most important for our Lord God is obedience. Obey God. That is the most important. And yet, we do not see in most, pasensya na po mga kapatiran, no? Sa mga pastors or teachers of the law, teachers of the Word of God. Pero napapansin ko sa mga pastors in churches, YouTube, mga preachers, they do not teach mostly about obedience. So, dapat we are always in obedience, no? Very important po yan. Okay? So, dapat tayo po ay sumusunod sa ating Diyos Ama and our Lord Jesus Christ. Sabi nga ni Jesus in another verse, if you love me, obey my commands, sabi ni Jesus. So, ibig sabihin, di ba? Kung mahal nyo si Jesus, sundin nyo yung pinag-uutos niya. Obedience pa rin ang importante. So, our verse today, verse reading is all about the teachings of Apostle Paul. At sa ating mga susunod na mga topics on YouTube, ito po ay magiging all about the teachings of Apostle Paul sa Book of Romans onwards. Okay? Sa obedience series po tayo ngayon taon 2024. Hopefully matapos natin po hanggang December, end of December 2024. Napaka-importante po mga kapatid. Let us not be deceived by working for the kingdom of God, and yet we are in disobedience. Napaka-importante po kay Lord God ang obedience. Okay? Sabi nga po sa Old Testament, hindi ako nakakamali, sa Ecclesiastes, sabi ni King Solomon, the most important thing is fear God, matakot tayo sa Diyos, and obey His commandments. For this is the duty of mankind. Imagine nyo, sa Old Testament pa lang, sabi na ni King Solomon, wisest man of all time, sabi niya, fear God, matakot tayo sa Diyos, and obey His commands, because this is the duty of all mankind. Parang sinamarize niya lahat ng bagay into two duties, which is matakot tayo sa Diyos, which is maraming tao parang hindi natatakot sa Diyos, no? Lalo sa mga hindi pa po naging tunay na Kristiyano, yung tumanggap kay Kristo Jesus na nabautismuhan at nagkaroon ng born again experience, born again faith. Okay? Hindi po sila tunay natatakot sa Diyos, na malakad pa rin po sila sa darkness. Okay? So yun po mga kapatid ang ating verse reading for this morning. I hope makatulong po sa inyo ito at basahin niyo po itong verses na ito at sana po maliwanagan po kayo. If you have any questions, comment na lang po sa ating video down below sa comment section at discuss po natin, pag-usapan po natin. And more importantly, kung kayo po ay natouch na itong ating video, reach out niyo po ako sa ating channel and hopefully tumanggap po kayo kay Kristo Jesus bilang siya po ang inyong Lord and Savior at kayo po ay mabaptize, because in the book of Acts meron po tayo doong verse na sinabi ni Apostle Peter, which is the ano ba si Apostle Peter sa Catholic Church, siya po ay Pope,
Pope. No, no, sorry. Basta, ano siya, si Apostle Peter, siya yung leader ng church in Rome. Balikan na po natin yan, sorry. Makakalimutin tayo. Basta sabi po ni Apostle Peter, no, nag-discuss po siya sa mga Israelitas, sa mga Jews. Balikan po natin yan later, i-discuss natin, basahin natin yan. Sabi niya, repent of your sins and be baptized for the forgiveness of your sins. Baka napagbaliktad ko po yung sinabi ni John the Baptist, no? Kasi importante po yan. Repent of your sins and be baptized. So, natouch po kayo ng ating video. Magsisi po kayo sa inyong kasalanan at kayo po ay magbautismo. Tumanggap po kay Kristo Jesus. Kung kayo po ay natouch ng ating video, kung kayo po ay nagsisi sa inyong mga kasalanan, pumunta po sa isang born again church at magpabaptize dun sa born again church na yan. Kahit ano pa pong born again church na yan, basta as long as they are followers of Jesus Christ, they obey the Bible, they teach the Bible, at tama po tinuturo nila, okay po yan. Kasi yung iba po, no, nagtatalo-talo sila sa mga churches. Ako po ay dito sa ganitong church, ako po dito sa ganitong church. Hindi po. Dapat po tayo bilang isang Christian church, wala naman pong diferensya yan kung iba ang pangalan ng church natin, ganito, ganyan, ganyan. As long as we follow Jesus Christ, as long as we are baptized in the name of Jesus Christ, in the name of the Father, and the Son, of the Holy Spirit, at tayo po ay we obey God, no? Tayo ay we obey the Bible. We are Christians. We are in Jesus Christ. Sabi nga po ni Bishop Brother Eddie Villanueva of GIL Church, sabi niya, no, ang importante po ay hindi relihiyon, kundi relasyon with our Lord and Savior Jesus Christ. Relasyon ang importante, hindi po relihiyon. Iba kasi, pag dito ako sa church, dito ako makikinig. Pag dito ako sa pastor na to, dito ako makikinig. Hindi po, dapat po tayo, we obey the Word of God, the teachings embodied in the Bible. Okay? Yun po ang napaka-importante. Huwag po tayong magpapadeceive. Huwag po tayong kukulong doon sa ating local church. Dapat po, we obey the Word of God. We read our Bible. Okay? Basahin po natin ang ating Biblia para magkaroon po tayo ng kaliwanagan. Sabi nga po ng Bible verse ng ating Panginoon, my people are being destroyed for lack of knowledge. Napaka-importante magkaroon kayo ng kaalaman, makilala niyo ang tunay na Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, the Bible. Okay? So yun lang po ang ating video this morning. Thank you for watching and God bless po sa ating nakinig po sa ating video. Bye for now.